Wala. Wala. Pag hindi na talaga para sa atin, ihilingin na lang talaga natin na maging maayos sila, mapunta sila sa maayos sa tao. Diba? Ganun na lang talaga. Kahit alam mo yung napakasakit. Ano pang gusto niyong kanta? Yung nananakit? Which one? Anong choice at hindi option? Ano yung option? Before you eventually lose yourself because of a person, you need to step back. Talaga. Yun talaga. Kailangan nyo yun. Kasi, it's not worth it to lose yourself just because of someone who's not even giving you enough attention or to someone na wala ka naman talagang halaga. Diba? Ngayon kasi ako, as I'm getting older, Now I'm getting older, I've realized a lot of things. I've never been a people pleaser, never naman ako nagkakaroon. But what I've learned to remove from my personality and from my attitude is begging someone to stay. Yun talaga yung inalis ko na talaga lahat. Kasi, why should I beg for someone to stay? Because if in the first place, if they really wanted to be part of my life, they should be taking an effort to do it, to be part of it, not me begging them to stay. When in the first place, they really don't want to stay, di ba? So, bakit ka maglalaan ng space sa life mo sa taong wala namang intensyon na magstay for you? Di ba? Masakit, no? Yun na yung napapractice ko ngayon. Hindi na ako nag-beg. If you want to go, go, bye-bye. Bigyan pa kitang pamasahe. Ganon na ako ngayon. And to the point that I have this mantra na, let them. If they wanted to stay, let them. If they wanted to go, let them. If they wanted to hurt you, let them. If they wanted to love you, let them. Kasi at the end of the day, the world doesn't revolve around them. Diba? The world doesn't also revolve around you. And I do believe in karmic energy. What goes around comes around. Yun talaga pinaniniwalaan ko. So, if nagtanim ka ng mabuti sa kapwa mo, yun din ang aanihin mo. That will be the same or triple the amount that will be coming back to you. And vice versa. If you did bad, diba? If you did bad, it will be the same amount or triple pa na maibabalik sa'yo. So, sabi nga nila, kindness is priceless. So, wala namang bayad maging mabuting tao. Regardless kung sinasaktan nila tayo or hindi. Diba? We still need to practice how to be kind. Ayun nga, going back sa paglalet go, hindi nyo naman din kawalan ng hininga. Hindi nyo naman din kasi kawalan ng hininga if you are going to start letting go of someone na alam niyong hindi na nakakabuti sa'yo as a person. Like, you're not able to function well, you're not able to be productive, parang siya na lang siya yung iniikutan ng mundo mo, hindi na ganun. Dapat you need to know when to let go of that person. Lalong-lalo na kung hindi naman naging kayo in the first place. Diyos ko naman. Bakit ang hilig-hilig ng generation ngayon na hawakan ang mahigpit ang isang taong hindi naman kahit kailan naging sa kanila? Paki-explain nga yun. No? Diba? In the first place, wala naman kayo. Diba? So, dapat, kahit paano, I know the feeling na medyo masakit siya. Pero you don't have to deal with the pain so much or yun na lang yung kakain ng energy mo for the whole day or for longer duration. Hindi. Dapat, if you know na nasaktan ka ng taong yun kahit hindi naman naging kayo, okay lang naman talaga na magmukmuk ka, maging imo-imo ka, ganyan. Pero, bigyan mo ng deadline yung self mo, hindi yung habang buhay ka na lang nandoon. Tapos, you're going to see that person being happy with, somebody else's na. Worth it.
Nakakagigil lang kasi. 'Di ba? Ako, I'm not perfect. Dumaan din naman si Ma'am Reg sa mga ganyang eksena ng kabataan. Kabataan? Ay, bakit mo nasasabi ito ngayon? Ang tanda ko na ba? Diyos ko, never kong in-expect na ako na yung sasabi na nung panahon namin, ang tanda ko na, Diyos ko. Hindi talaga. Pero yun nga, you need to know kung kailan ka magle-let go. Ha? Hindi pwedeng palagi kang nakastuck. Tapos yung taong reason kung bakit ka nakastuck or nagmumukmuk, masaya na sa iba. Hindi pwedeng ganun yun. Kapag masaya siya, dapat mas masaya ka, huwag kang papakabog. Ganun yun, you know? Yan ang isa sa mga naging motivation ko why I can easily move on. Kasi, I always tell myself, yun yung naging motivation ko na if masaya siya, dapat mas masaya ako. Hindi pwedeng makita niya ako lugmok-lugmukan. Di mas masaya, di mas lalo siyang natuwa kung nakita niya ako nalulugmok, di ba? Hindi pwedeng ganon. Ayoko magpakabog. Hindi ako isinilang dito para magpakabog, magpakadaig lang ng sa ibang tao. Okay, sana I'm making sense the way sa mga pinagsasabi ko. Yun, you have to know when to let go, lalong-lalo na if it's costing you your peace of mind, if it's costing you a negative version of yourself, and kung dahil sa paghihigpit ng kapit mo at ayaw mo pa rin mag-let go, nag-iibang tao ka na. Nakakalimutan mo na yung sarili mo, yung pamilya mo, nasasakripisyo mo na yung trabaho mo, and everything that makes you the unique you. Okay? If that person that in the first place is not with you or wala namang kay-level, yun, you have to know when to let go. Kasi ako, if nagugulo na yung peace of mind ko, tapos pura na ako naging dysfunctional na ako, hindi na ako nagtatagal talaga. Umaalis na ako. I need to save myself. Kasi yun na yung cue ko nagiging ineffective na ako Hindi ko na nakakasalamuhan na maayos yung mga tao sa paligid ko. Ibang-iba na talaga ako. Okay, I need to get back on track. I need to snap back to reality. Okay, tsaka guys, you're so young than me. Diyos ko naman. Kung meron ditong pagmamadali sa relasyon, siguro ako yun, no? Hindi kayo, kasi you have a long way to go. May mas dapat kayong priority. Okay na yung mga love life, crushes, inspiration lang. Pero I'm not saying na dapat yan ang i-priority nyo. Nasa priority list nyo, pero hindi dapat siya yan ang nasa top priority. Okay? Ayun na, I'm speaking so much na